saya talaga maglinis, lalo't wala si Echo. Pero gusto ko pa rin. Andito siya. Pero ngayon, wala si Echo. Ayoko naman magbukmok na lamang ako o kaya umiyak. Kaya ngayon, kuskus lang ako ng kuskus itong tiles. Ang gara kasi yung black na tiles, naging puti na. Wow, ang galing ko talaga. Tapos pinupunasan ko rin ang ilang gamit dito sa shop, pati yung mga paintings. Ang kikintab na nga. At least, kahit mga minuto, hindi ko na alaala si Echo. Pero kasi, namimiss ko na siya. Hoy, Tini Winnie, ano na naman kalokohan yan? Hoy Ange, ikaw pala. Kanino ko pa napapansin? Pabalik-balik si Master sa CR, tapos parang ang init ng ulo. Alam mo kasi, okay lang naman maglinis ka eh. Pero ano yan? Pati ba naman iyang mga pencil, kinukuskus mo? Pati mga drawing materials pala, nililinis ko na. Ang saya kaya. Alam mo, Ange, madami kasing bacteria itong mga pencils eh. Kaya dapat linisin ko. Sabi ko, habang todo kuskus pa rin. Napansin kong uupo sana si Ange, pero hindi rin natuloy. Bakit kaya? Hay, kailan ba darating si Echo para matigil na yung kabaliwan mo? Malapit na, Ange. Tumingin ako sa relo ko. 1 month and 1 week and 3 days and 6 hours and 34 minutes and 18 seconds na lang bago siya bumalik. Ngumiti ulit ako. Kinalkula ko talaga iyon. Hindi naman halatang na-miss ko talaga siya, di ba? Napanganga naman si Ange. Akala ko dati, manhid at engot ka lang. Yun pala, baliw ka nang talaga. O hindi ah. Ikaw Ange, anong sinasabi mo dyan? Angie, okay lang ako. Tumakbo kasi ulit siya ng CR. Tapos nagsuka na naman. Hinimas ko naman ang iyong likod niya. Okay lang kaya siya? Lumabas ka nga. Sukahan kita dyan eh. Hala, ang sungit naman ito. Okay lang Ange. Sige lang. Isuka mo lang yan. Dadamayan kita. Andito lang ako forever. Maya-maya, lumabas na rin siya ng CR. Inalalayan ko siya. Tapos pinaupo sa sofa. Parang nanghihina si Ange. Ito Ange, tubig. Inom ko muna. Ikaw naman kasi eh. Ano ba naman iyang nakain mo? Kapag panis, wag mo nang kainin. Panis na nga, diba? Parang naman nagpipigil si Ange ng galit. Parang sasakalin ako eh. Pasalamat ka nang hihina ako. Kung hindi, nako, kanina pa kita tiniris dyan ng parang kuto. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na may nakain ako masama? Saka pwede ba? Bakit naman ako kakain ng panis? Eh kasi minsan, nakakain ako ng panis. Kaya sumakit yung tiyan ko eh. Akala ko tuloy, pareho tayo. Teka, kung hindi yun ang dahilan, ibig sabihin, kaya ka nagsusuka kasi, hala, parang alam mo na kung bakit ka nagsusuka. Nalaki ang mga mata ko. Nagbuntong hininga naman si Ange. So, tama nga ang hinala ko. Oo, yun na nga yun. Talaga Ange, gano'n na katagal? Ewan, siguro, mga almost 3 weeks na to. Basta, gano'n na talaga katagal. Nung nagsusuka ako, umupo naman ako sa kanyang tabi. Gulat na gulat ako. 3 weeks na? Ange, kailangan mo na magpa-check up. Oo nga, magpapa-check up na. Teka nga Ange, umamin ka. Gusto mo ba talagang ipatanggal yan? Hoy kasi, ikaw umayos ka. Anong ipapatanggal ko dyan? Kahit tiyonggo itong tatay nito, hindi ko ito ipapalaglag, no? Anak ko to eh. Iniisip ba niya talaga magagawa ko yon? Ha? Anong tatay? Anong anak? Ang gulo naman ni Ange. Di ba tungkol sa boto ng santol yon? Hello? Di ba? Pero pinag-uusapan natin dito, yung pagbubuntis ko. Ano ka ba? Buntis ka? Oh my God!
Akala ko buto ng santol. Buntis si Ange. Hala, pero akala ko, nakalunok ka ng buto ng santol. Kaya ka nagsusuka. Ouch! Bakit ba nambabatok itong si Ange? May mali ba ako? Buto ng santol ka dyan. Kaya pala, may sinabi ka pang ipapatanggal. Buntis ka, Ange. At niyakap ko siya. Ang saya naman. Magkakababy na sila. Hindi mo ba ako sasermonan? Hindi mo ba sasabihin na ang tanga ko, nagpabuntis ako? Ano ka ba, Ange? May baby ka na. Di ba dapat masaya tayo? Wala namang dahilan para malungkot ah. Siyempre naman kasi, masaya naman ako sa baby ko. Pero hindi mo ba nakikita? Disgrasyada ako. Pag nagkataon, walang ama na kikilalanin ng anak ko. Walang apelido na ibibigay sa kanya. Tumigil ako sa pagyakap tapos tinignan ito. Ito talagang si Ange. Ang saya kaya. Ha, bakit naman? Papakasalan ka naman ni Kevin eh. Sinabi ko yon habang nakatingin sa kanya mga mata para namang may duda sa mukha ni Ange. Sure ako, papakasalan siya ni Kev. Hoy babae, asa naman pakasalan ako noon eh? Playboy yon. Kilala mo naman iyon. Hindi yun ang tipo ng gusto ng responsibilidad. Hindi yun ang tipo magpapakasal. Alam ko yun. Dahil sinabi niya mismo sa akin. Ayaw daw niya magpakasal. Di mas lalong ayaw niya ng anak, di ba? Kilala ko talaga si Kev. At alam ko, papakasalan ka niya. Idol couple ko nga kayo, di ba? Ay ewan ko sa'yo. Pero teka Ange, kailan ka ba magpapacheck up? Pwede ba akong sumama? Excited na ako talaga sa kanyang baby. Gusto ko kaagad makita. Sana lumaki na ang kanyang tiyan. Tapos ngayon, excited na ako sa pagpapacheck up. Bakit pa naman gustong sumama? Sabi ni Ange. Siyempre, gusto kong malaman kung babae ba o lalaki ang inaanak ko. Aray Ange, akala ko ba nanghihina ka? Ang lakas mo pa ding mambatok. Ang baliw mo kasi eh. Anong babae o lalaki ka dyan? Pwede ba? Itlog pa lang to. Di pa yun pwedeng malaman. Ay, oo nga pala. Pero sasama ako ha? Niyakap-yakap ko ulit siya. Excited talaga ako. Oo na. Huwag ka nang magulo. Isasama na kita. Yehey! Isasama ako sa check-up. Yes, grabe. Ange, excited na ako talaga. Sana lumaki na yung tiyan mo. Simula ngayon, tatawagin na kitang, super buntis. Cute ko talaga mag-isip. Super buntis si Ange. Super buntis. Super buntis ka dyan. Pinalisikan niya ako ng mata. Super buntis. Ang cute mo today. Di kaya, dahil cute ang kanyang ninang? Ano namang trip yan? Ewan ko sa'yo, Tino Winnie. Kinikilig talaga ako. Nakakautot nga pero pinigilan ko. Kasi, baka maamoy ng baby. Tinusok-tusok ko pa ang tagiliran ni Ange. Hoy, super buntis. Super buntis. Mamansin ka naman. Super buntis. Super buntis. Sinong buntis? Napatayo naman kami ni Ange. Tinignan ko si Ange. Super laki ng mga mata niya. Tapos, kinakabahan. Oh, ba't parang nakakita kayo ng multo? Ang gwapo ko naman. Para maging multo, di ba? Kev. Nagtatalon pa talaga ako. Habang patungo kay Kev. Excited talaga ako. Feeling ko nga, may mga stars sa mata ko kasi parang kumikislap. Ang hyper ng Diyosa ngayon ah. Maganda may babalita ko sa London yan. Ha? Anong ibabalita sa London? Kapag sinabing London, si Echo, ang naiisip ko. Miss ko na si Echo. Wala. Kumindat naman itong si Kev. Teka, ano ba yung narinig ko kanina na super buntis? Super buntis. Pag nagkataon, hindi natatapusin ang lokong iyon ng conference.
Super buntis. Super buntis. Nagtatalon pa rin ako. Sobrang saya ko pa rin. Kev, simula ngayon, super buntis na ang tawag. Ha? Ang gulo mo kasi. Hindi ba gets ni Kev ang super buntis? Buntis nga kasi Kev. Confirmed na. Buntis talaga. Buntis si... Kasi. What? Buntis ako? Paano? Buntis ako. Bakit sinabing buntis ako? Si Ange ang buntis. Buntis si Cassie. Sabi ni Ange. Nung nakaalis si Kev. Ange, bakit ako ang buntis? Hindi naman ako Ikaw kaya yung buntis. Tinakpan ni Ange ang bibig ko. Nakaalis na rin kasi si Kev. Bakit ayaw niyang sabihin? Huwag ka masyado maingay. Secret nga to, di ba? Bakit kasi secret pa? Excited na nga ako na sabihin kay Kev May ganung factor kailangan ng secret. Basta, bawal mong sabihin sa kanya. Ako ang magsasabi. Okay? Naghihintay lamang ako ng tiyempo. Huwag ka na maghintay. Sabihin mo na. Natuwa nga siya kanina nang malaman niyang buntis ako, di ba? Pero hindi naman kasi talaga ako buntis. Pero kahit na, natuwa pa din siya nang malaman iyon. Pero hindi naman talaga ako ang buntis. Pero naging buntis na ako. Kasi sinabi mo, Hep, tigilan mo na nga yung magulo mong utak. Basta, sa ngayon, ikaw muna ang buntis. Huwag mo munang sasabihin sa kanya hanggang hindi ko sinasabi. Okay ba? Aray naman. Aray. Sumasakit na ang tiyan ko. Manganganak na ata ako. Umarte ako. Feel lang maging buntis. Tinignan ko naman si Ange. Nakatulala, tapos parang gustong manakal. Lumipas ang araw, at ganoon pa rin ang ginagawa ko. Gising, tapos maglinis, tapos tungong shop, trabaho, tapos linis. Hi, ngayon, nasa hospital na kami. Tapos parang ang lungkot ni Ange. Uy Ange, okay ka lang ba? Nakaupo na kami sa ospital at hinihintay na tawagin ng doktor yung mga ibang buntis kasama lahat ng kanilang mga asawa. Oo naman. Bakit naman hindi ako magiging okay? Sagot ni Ange. Tumingin pa ulit ako sa paligid. Tapos, tumingin sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Okay lang iyan, Ange. Hindi naman masakit yun Sabihin mo lang kay Doc na dahan-dahan lang. Kapag tinusukan ka ng karayom, marunong naman sila Hindi yan masakit. Hay, minsan okay din na maging bobo ka, no? Ha? Nag-alaala na naman ako sa kanya. Wala. Tapos, tinignan naman ako na maigi ni Ange. Hoy, Tini Winnie, ano bang ginagawa mo pagkagaling sa shop? Huwag mo nga masyadong kuskusin yung bahay nyo. Hindi ko nga masyadong nililinis yung bahay Pinipaint ko rin kasi yung portrait nila ni Andrew. Pumupunta ka pa din sa bahay nila tuwing weekends. Yap, tuwing weekends lang. Ang free ni Tito Wala rin naman kasi akong gagawin. Buti, di na kayo nai-issue. Artista pa rin yun, no? Tapos, labas-pasok ka sa kanilang bahay. Ako nga ata yung artista Para kasi may nagpapapicture sa akin pag lumalabas ako ng bahay nila. Lagi na lang kasing may flash kapag lumalabas ako. Oh, yun naman pala Bakit ka nagpapakuha ng litrato? Gulat na gulat si Ange. Kasi, hindi ko naman sila makita Para may maririnig lamang akong flash ng camera. Pero pag lumingon naman ako, walang tao. Ano ka ba? Kaya nga paparazzi Magaling talaga magtago. Hindi naman siguro. Wala naman ako nakikitang pictures ko sa dyaryo o internet tulad ng dati Baka imagination ka na lang. Ay ewan ko sa'yo. Pero teka nga. Hindi ka naman pala masyadong busy Ba't ang payat mo? Ano yan? Diet? Aba, kailan ka pa natutong mag-diet? Aber,
Hindi ako nagda-diet Ang lakas ko ngang kumain eh. Bakit nga ang payat mo? Ewan, para kasi nahihirapan ako na makatulog eh. Siguro, yun ang dahilan. Asus, labnat lang yan. Yakapsul lang ang kailangan nun. Ano ka ba? Tingin mo, Ange? Ano? Sundan ko na lang siya doon, sa London. Bumili na nga ako ng tiket. Hoy, Tiniwini, anong susundan? Hindi pwede, oy. May shop tayo. Busy ang asawa mo doon. Huwag mo nang guluhin. Nagbibiro lang naman pero pwede rin totohanin. Sandali lang naman eh. Hindi ba pwedeng... Hindi na natapos yung sasabihin ko. Tinawag na kasi kami ng nurse. Kinausap. At tanong si Ange tungkol sa kanyang pregnancy. Nakita ko, kinuhanan ng dugo ng doctor si Ange. Tapos ayun, positive. Buntis nga. Congratulate pa nga ng doctor si Ange. Excited. Na-excited talaga ako sa baby nila ni Kev. Ito namang si Ange. May pa-secret-secret pang nalalaman. Sus, kaduyakap ako ngayon sa kanya. Tapos kanina, habang china-check siya ng doktor, hinihimas ko ang kanyang tiyan. Tapos ngayon, super happy ako with matching talon pa. Kinabukasan, punta pa rin ulit sa shop. May dala nga akong mga fruits, tapos milk for Angie and kay baby. Tapos binilhan ko siya ng parenting magazine. Tapos ngayon, nagpapadugtog ako ng classical music. Mabuti raw yun si baby. Malay mo, magmana sa akin sa pagkahusay sa pagkanta. Tapos ayun, nagtrabaho, nagpinta, naglinis na naman ako ng todo. Nung sinara namin ang shop, tumingin muna ako sa salamin bago umuwi. Nakita ko si Kev. Hi babe! O kasi, kumusta ang pagbubuntis? Kev, masaya, masaya. Diba? Gusto mo naman ng buntis, kaya masaya. Masaya-masaya talaga ako para sa kanila. Hoy, sarado na kami. Bawal ka dito. Lumapit naman itong sa Ange sa amin ni Kev. Babe, susunduin nga kita. Tara, isabay na natin si Cassie. Thanks, Kev. Hindi kami sasabay. Magka-taxi kami. Bakit naman? Ayaw ba niya? Ba't pa kayo magta-taxi? Ako naman ang pinakagwapong driver sa balatang lupa. Tumundat pa itong si Ange. Kapal, balatang lupa ka dyan. Baka balat sa puwet. Tira naman itong si Ange. Ang cute talaga nila. Alam mo babe, hindi mo talaga maitatanggi ang kagwapuhan ko. Patay na patay ka nga sa akin, di ba? Tinignan ko naman si Ange. Her nose flared. Patay na patay? Excuse me ha? Baka papatayin is the more accurate term. Hala. Napatingin naman sila sa akin. Nag-beautiful eyes pa ako. Magka-taxi na lang ako, Kev. Umuwi na lang kayo ni Ange. Kasi, hindi ka pwedeng umuwi mag-isa. Buntis ka, diba? Sige na, ihahatid ko na kayo. Nagulat naman ako sa sinabi ni Kev. Concerned siya si baby. Sabi ko na nga ba, magiging good father si Kev. At wala na nga nagawa si Angie. Ang cute pa rin ang tugtog sa radyo. Always be my baby. Tapos, eto namang si Ange, nilipat. Baby, ni Justin Bieber ang tugtog. Hi, magkakataon talaga. Oh babe, wag mong ilipat. Kinanta ko nga yun sa'yo, diba? Napatingin naman ako kay Kev. Wah, baka alam na. Oh, boses pala ka. Ayoko nang maalaala. Pinatay naman ni Angie ang radyo. Kumanta naman si Kev. Okay, ang cute talaga nila. Itong si Angie kasi, parang nabibwisit. Tawa lang tuloy ako ng tawa. Maya-maya pa, nasa bahay na ako. Sige Kev, salamat sa paghatid Ange, see you na lang bukas. Nginitian naman ako ni Ange and Kev. O kasi, basta,
Pag may problema, tawagan mo kami agad. Opo, Master Kev. Bait talaga niya. Perfect para kay Ange. Yung Andrew, wala bang ginagawa sa'yo? Ha? Bakit? Ano bang gagawin niya dapat? Wala. Sige. Ingat ka dyan. Bye na din kay baby. Nag-wave na ako sa kanya tapos flying kiss. Pumasok na ako sa bahay. Hi. Back to lonely mode. Echo.